na kinapos. Good day and what's up sa inyo mga ka-otits. For today's vlog, isang moto camping adventure na naman ang gagawin natin ngayong araw na to, no? So kasalukuyan nga pala namin tinatahak tong highway ng Pagsanhan na papunta ng Lumban. Yung campsite nga pala na pupuntahan natin ngayon, matatagpuan siya dito sa part ng Laguna na kung tawagin ay glamping spot or glamping site of the Philippines, no? So kung alam niyo na yan, sa Kabinti tayo. Kung gusto niyo malaman kung saan yung campsite na tinutukoy ko, patuloy niyo lang panoodin itong video na to at ano pang hinihintay natin. Tara, samahan niyo kami. Ang ganda ng lake dito, no? Tapos dyan yung mga kabahayan, no? Yun, no? I love Kaliraya. Let's go. Uy, joyride do mga nasa jeep, oh. Windshield mo, B. Windshield. Joyride do mga nasa, ano. Woo! Joyride sila, ah. Ala, parang naambon na. Oh my God. Lo, saan tayo sisilong na ito? May masisilungan ba tayo dito? Saan tayo na ito? Yun, no? Magbi-picnic sana sila kaso naambon. So yun nga mga ka-otits, bahagyang naambon na, ano. Sa isang araw talaga hindi pwedeng hindi uulan dito sa part na to. Tama ba ako, B? Ito, Japanese garden. Uy, taga dito. Bakit taga dito ka mo? Sabihin mo. Bakit? Ba't kaya? Dito sa may ano, sa may campsite.
Taga dito lang kami. Kaliraya po. Bakit ganun? Sa may Kabinti pa ako kami pupunta. Paglagpas nyo talaga dito, kailangan meron. Ngayon lang ako sinita dito ah. Papasok tayo sa resort ko. Magkano yan kuya? 100 dalawa. 100, dalawa? 50 isa. So yun nga mga kotits, pinahinto kami dun sa may Bukana pa lang, no? Meron silang ecological fee daw na 50 ang isa. So anyway, tuloy-tuloy na natin yung biyahe natin kasi alanganin na yung panahon, baka bumagsak na bigla yung ulan. So mag-move on na lang tayo. So yun nga mga kotits, hinahanap ko lang yung kanto ng spot na pupuntahan natin. So ngayon, binabaybayan natin tong way ng Kabinte. Dito tayo sa may The Hamptons. Ba't ganun? The Hamptons, Kaliraya pa rin. Pero Kabinte na. Kabinte na ba talaga to? Oo. Eh ba't Kaliraya yung nakalagay dun? So dito sa part na to mga ka-otits, parang umulan na. Kasi basa na yung kalsada. Pero maganda naman ang daan dito mga ka-otits. Ingat-ingat lang kasi may mga, minsan may mga natawid na mga aso, may mga ganyan. Yun, may manok. Ilan minutes pa tayo? 8 minutes kanina. So 4 minutes na lang ngayon mga ka-otits. Sagit lang, anong kanto yan? Baka ibang kanto yan. Kung kanto to, sasabi ng pangkanto sa kalsada. Yun dun sa may ano, sa may lagpas. Meron yan, may yung lalagpasan mo. Oo. Sa mga ka-otits, ayun yung Chandabali ko. Diyan yung way nun. Oo. May mga campsite din doon sa part na yon. Papansin mo lahat ng mga kanto dito may mga campsite. Ayun no. Ayan mo. Ang ganda ng mga spot dito. Naku, mukhang madilim na naman doon. Ay, umulan na yan. Sigurado. Wala naman tayong bibilhin. Arena. Ba't mag-arena? Wag na. Okay na yan. So yun na nga, yung tinuturo ng Google Map na daan, itatawid pa tayo ng dagat, ng lake, no? So yung dadaanan natin mga ka-otits, hindi ko sigurado pero napapanood ko sa mga vlog, doon naman sila dumadaan, kaso hindi nga lang maganda yung daan, pero sisikapin natin dumaan doon kasi alangan naman tumawid pa tayo ng lake, no? Mas maganda yung kasama natin yung motor natin sa pagka-camp. Yun o, basa na yung ano dito, basa yung kalsada. Mataas ang tubig niyan pagka ganyan. Ha? So yung mga ka-otis, no, kasalukuyang umuulan na dito sa dinadaanan natin. Oh my god, tingin ko maputik talaga yung dadaanan natin. Malamang sa malamang patay tayo na ito. Maulan na camping na naman to mga ka-otits. Meanwhile, Lali tayo na ito. Ayun na, yun na tayo na. Oo. Ayun na, kung di tinitignan sa mapa, tigan pan lumagpas. So yun mga ka-otits, ito yung way ng papunta sa Katman campsite, no? Kung makikita niyo yung way ng Anika, dito na kayo liliko sa way na to, no? So tara, pasukin na natin to. Dito sa clip na to mga ka-otits, hindi ko na ikakat para makita niyo yung actual na daan. Although hindi naman siya ganun kahirap, naging challenging lang dahil sa basa at maputik yung daan. Hindi ko alam. Saan na yung way? Oh my god. Matekpo. Hindi. Mabato-bato naman. Oo nga, nakita ko yan kanina.
Wow, may ahon. Tapos saan? Diretso lang? Feeling ko diretso lang. Oh my god, kita mo sa mapa? Makadis na mapa eh. Uy, ba't ganun? Daan. Sa mga ka-otits na, nako. Hindi ko alam kung gaano kataas to. Oh my god. Holy shit. Yan mga ka-otits, hindi ko ikakat tong video na to para makita nyo kung gaano kaputik yung daan. Dire-diretso lang yata to, hindi ko alam kung tama itong dinadaanan namin. Oh my god. Uy, ang lalim. Basahin pa ako. Basahin pa ako. Oh my god, basa na yung medyas ko. Ano po ang cut mo? Oo. Ano pa man din, mapula yung ano, yung lupa. So ibig sabihin madulas to. Ingat kayo sa pagdadrive mga ka-otits. Pag halimbawa nakamotor kayo tapos pupunta kayo dito, no? Maputik, tapos so pag lang naman siguro umuulan to, no? Ngayong season kasi tag-ulan talaga. Kaya konting pag-iingat lang kasi yun nga. Uy, ang taas. Ba, ilang river crossing na yung natawid natin. Dali tayo dito para tayo nag-Rizal may river crossing Woo! Ingat lang kayo mga ka-otits, no, kasi yun nga madulas. Tapos ayun Anika, ito yung Anika. Ito yung El Campento de Flores. So yung bandang yan, ito mga ka-otits, ito na yung ano yan? Ayan, so ito na yung Katman campsite. Hindi ko alam kung saan tayo pwesto. Dapat doon tayo sa may puno. Sir, saan po ang ano? Front desk? Saan po pwedeng kumausap? Dito po. Sama to. A few inches later. Yun dito yung magandang spot dito, B. Naulan na. Lakas na. Laki ng patang. Saan kaya tayo pa park? Diyan na lang. Exit pa sa yung bakal.
So yun mga ka-otits na nagpunta ako doon sa may kabilang spot. Doon sa may Nara. Mas ano eh, mas baha eh. Compare kasi dito sa aray ko. Compare dito sa spot sana namin, kaso nakita ko ngayon nung medyo lumakas na yung ulan. Tingnan nyo, kita baha oh. Kaya sabi ko negative. Mas lalo na doon sa may Nara. Doon, ayun yung Nara doon. Nakita ko baha din. Hindi ko alam ngayon kung saan kami pipwesto na. Dito na lang tayo. Ha? Dito naman tayo. Ay, Diyan? Dito? oo wala. Baha na dun oh. Paano tayo ngayon? Yun na, konti na lang. Lulubog na yung motor natin. So ito yung mga dala namin gamit mga cottage. May ako doon sa loob ng motor. Ito din yung tent natin. Tapos ito isa yung bag na kay OBR na. So yung mga ka-otits no, pawisan na ako. So tapos na kami mag-setup ng tent namin pati ng tarp. Papansin ko mga ka-otits, ang daming lamok dito no. So nasa tabi kasi tayo ng lake. So kung mapapansin nyo, ito ang dami ng lamok. Naligid sila lahat sa ilaw. So ayan. Huwag nyo kakalimutan mga ka-otits magdala ng insect repellent o di kaya magdala kayo ng katol no. Pausukan nyo dito no kung isusubukan nyo mag-camping kasi talagang hindi may iwasan. Pag nasa tabi kayo ng lake tas may mga puno, talagang malamok yan. So ayan, siguro pahinga na lang muna ako ngayon habang nagluluto si OBR no.
Share ko lang mga ka-otits, muntikan na nga pala kami madulas kanina kasi sobrang putik ng daan. Lumabas kami, sa dami namin ng malilimutan, bigas pa hindi namin nabili. Grabe ang kaba ko walang joke. So yun mga ka-otits, no? Tapos na magluto si OBR. So ito na yung food natin. Uy. Yun, nakakagutom. Tara, kain muna tayo mga ka-otits. Kain! Alam mo, ng bata pa kami. Tawag dito. Pag nagtatago-taguan kami, ano yan? Malawak, hindi lang sa isang pwesto. Talagang malawak. Yun ang butos ko. Tapos, syempre, pabino. Tapos, tawag dito. Ang panggatang basta. Napatago ako dun sa ano. Syempre kami, pag naglalaro kami, taguan. Talagang as in kalat, maghahanap ka kung saan-saan. Gabi. Kasi parang sila mama, hindi ko rin nasa labas din nun eh. Kasi pag ganun nasa labas din sila mama, doon kami nakakalabas ng gabi. Hindi ako yung hindi tago-taguan. Napatago ko dun sa ilalim ng puno. Ako lang mag-isa doon. Alahin ang tinaguan ko. Hindi nakatago ko ganyan. Putek na yung pakaramdam ko, may mga baba ng puno. Kumakaluskus talaga. Hindi ko na siya titignan. Nanak na ako paalis. Kasi syempre gabi nga eh. Kaya tago lang ng gabi. Yan tagal ko na nag-aantay. Tapos napagay na. Ano mo yung paluskus na bumababa. Hindi ko na titignan. Tamakbo na agad ako. Ngayon yung maririnig ko dito. May katuwad. Masyado kong duwag. Hindi ko alam kung tunog lang yun ng mga patak-patak ng ulan. Tapos yun yung may iba pa akong naririnig na parang naglalakad na. Matapos. Tapos ganito pa. Yung bata biglang maraming kalokohan. Ano kasi meron din parang gown si Tita Eileen. May gown siya. Kinuha namin kasi hindi naman siya ginagamit eh. Parang pang ano baga. Alam mo yung mga parang sinaunang dress na kulay white. Ganon. Kinuha namin nila bakla nila dyan Ray. Sinuot. Tapos nilagyan namin ng kunyari mga dugo. Lipstick lang. Nilagyan namin ng mga red. Pumunta kami dun sa may tindahan dun sa yung kay Aling basta hindi ko sasabihin ko din. Putik yan. Lumarap dun sa may harapan ng bahay. Saktong labas ng babae. Akala niya siguro white lady. Talagang todo sigaw siya. Putik na. Yung nagsasabi ko na takbo kami mabilis. Hindi namin na nasa kami tatago.
white na dress ka, tapos may flashlight na ganun. Tapos yung nagmura na at sumigaw na lang sumigaw, parang nagwawala na yung nakakita eh. Wala, hindi na namin alam kung saan kami tatakbo. Hindi namin alam kung matatama kami o kakabahan kami. Kamuha na ng itak! Kaya kami, hindi namin alam kung matatakot kami o matatawa kasi naghanap na ng itak. Akala, siguro tunay na may baby. Kaya tinatakot lang naman. Ngayon, baka mapanood niyo to. Akala kayo pala yun, ha? Akala mo may kaaway. Sabihin, may white lady, may white lady. May hampas ka pa. Ano ba? Ano ba? Ano pa ako ng chinelas mo? Good morning sa inyo mga kotits. Kagising lang namin ni OBR. Actually galing na ako sa CR. Naiihi na kasi ako. Nagising lang ako dahil sa naiihi na ako. Okay naman yung tulog namin dito mga kotits kasi malamig naman siya nung gabi. Kasi para non-stop din yung ulan o yung ambon nung magdamag. So ngayon napaka-fog. So nakikita nyo naman. Ayan o. Napaka-fog ngayon. So chinik ko naman yung weather kanina sa cellphone. Medyo magiging maganda naman yung panahon. Siguro dahil lang sa umaga pa kaya medyo foggy pa, no? So mag-breakfast muna tayo mga ka-otits. Tara. Alright, so nakagawa na ng isang pancake si OBR natin, no? So, ito na itsura niya, no? Pakita ko sa inyo. Ay, banana pancake ba? Pinagmamalaki may banana pancake.
Okay, so papakita natin sa inyo mga ka-otits kung ano yung itsura ng banana pancake niya. Chene! Hindi kasi ano, Yan. O sige, magpaliwanag ka. madikit, hindi nang sticky. Kaya yun. Pero masarap naman. Buhat ng bangko ah. Hindi, masarap talaga. Oh. So yun na nga mga ka-otits, hindi ako nakapag-outro kanina bago kami umalis, no. So sa kadahilanan na nagmamadali na kami kasi yung checkout namin dapat ay 10 AM. Lumabas kami doon siguro mga 12 past na. So shoutout ko lang yung campsite na pinuntahan namin. Eto, nasa screen. At tulad ng pangako ko nakaraang video, no, isa-shoutout ko yung mga magko-comment ng singkit. So shoutout kay Sansky 8414. Shoutout din kay Elgen
Comprat 2703. Shoutout din kay Dayan, kay Damien na lagi kong kasama manood sa vlogs mo. So maraming salamat sa inyo, Dayan. Shoutout din kay Kuya Ice. Shoutout din kay Rexy Tapang. Kay paring Rex. So maraming salamat pare. Kay X-Tour, shoutout din. Shoutout din kay Adrian Vlog. Ay, si Adrian, nagba-vlog din to. Pa-support din ako sa kanya. No? Maraming salamat sa'yo, pare. Shoutout din kay Kai XX version 1. Shoutout din kay MSCAD. So, ito yung VR natin, no? So, maraming salamat sa'yo sa pagluluto sa akin palagi. No? Salamat din kay Karen Aliwa Last 1877. So, sa pagkakatanda ko, to si Ma'am Karen. Ito yung may-ari ng resort dun sa pinaghamok campingan ko, no? So ayun, maraming salamat po, ma'am. Till next time, pupunta ulit ako dyan at mag-hammock camping ulit ako, no? Alright, so maraming salamat sa mga nag-comment at patuloy na sumusuporta sa channel natin. Magkita-kits ulit tayo sa susunod kong moto camping adventure. Again, this is Comperon Singket and you are watching Moto Camp Daily. Peace.